basahin ang mga pangako ng Panginoon. Samahan niyo po ako na makipagbukas sa, ano ko po, na alam niyo na po ang verse na ito, no? Like, share, Nabilib my subscribe. heart na pinasabihin po ang Panginoon, no, sa ating mga buhay. Samahan niyo po ako sa Exodus 14, verse 10. Yung panahon na nung tinawag po ng Diyos si Moises upang ilabas ang bayang Israel, amen, sa lugar ng mga Egyptian. Amen. Ang sabi po dito sa Exodus 14, verse 10. Amen. Tayo po'y makikinig at uunawa po sa sinasabi ng Panginoon. Ang sabi po rito, matinding takot ang naramdaman ng Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at mga Egyptian. Kaya dumating sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Egypto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas mo kami sa Egypto, ngunit tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi namin sa iyo na ganito ang aming sasabihin. Sinabi namin sa iyo na huwag mo na kami pakialaman. At pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Egyptyo. Sapagkat mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Ito po ang sabi rito. Ang pangako ng Panginoon sa verse 30, sabi niya po dito, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptian niyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Umanatag lamang kayo. Amen. Malakas ko na palakpak para sa kanyang mga. Malakas ko na palakpak kung ako ang kanyang. Amen. Napakaganda po na sinasabi rito ng Panginoon na church. Makita po natin dito na itong kwento na ito, no, na naalala ko doon nung ako nagsisimula pa lamang po sa Panginoon. Talaga sinusubaybayan ko yung buhay ni Moises. Amen. Nandito nakita ko talaga yung paglilingkod niya sa Panginoon. Nung simula po nung siya tinawag ng Panginoon, nung sinabi niya, Panginoon, hindi naman ako magaling magsalita. Hindi naman ako marunong sa mga bagay na ganito. Pero, pinili siya ng Panginoon sa kabila ng kanyang kahinaan. Amen? Tinawag siya ng Panginoon. Hello, kaya church, na huwag kang malulungkot na kung ikaw yung buhay mo, hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos. Hello, ang mga pinipili ng Diyos, hindi matalino, hindi nakapagtapos. Ang pinipili niya, yung hanggang sumunod at magtiwala sa Panginoon. Rapor ng taon. Ano yung nakita ko sa buhay ni Moses? Na hindi yun tinignan ng Panginoon. Kaya nga totoo na ang Panginoon hindi siya nakatingin sa panlabas. Hindi siya nakatingin sa kung ano kakayanan mo. Hindi siya nakatingin kung ano yung narating mo. Hindi siya nakatingin na yung buhay. Hindi niya tinitignan kung ano ba. Ang tinitignan niya yung puso mo na handang sumunod sa kalooban niya. Amen. Nagtatapong sinasabi din dito, no? Nung ang bayang Israel po, alam naman po natin, no, sa lumang tipan, na ang kwento po ito ng ang bayang Israel, sila po inalipin ng mga Egyptio sa mahabang panahon. At kung si Moises po na tinawag ng Diyos, siya pinili ng Panginoon upang ilabas po ang bayan ng Diyos, ang bayang Israel sa lupain ng mga Egypto, sa lupain ng mga Egyptio. Alam naman po natin, no, na ang bayang Egypto, matagal na panahon na inalipin nila ang bayan ng Diyos. Nandoon po, no, naranasan ng bayang Israel na alipinin sila. Pinaranasan ng bayang Israel na magtrabaho, mahirapan. At nakita po yun ng Panginoon. Nakita ng Diyos yung hirap na dinadanas ng kanyang bayan. At ganun din naman po na Diyos sa ating buhay. Hindi po lang ang Panginoon. Kitang-kita niya yung mga bagay na nararanasan mo ngayon. Amen. Kitang-kita niya kung anong sitwasyon meron ka ngayon. Amen. Nang sinasabi po rito, nung sabi ko, nung sila po'y nakalabas na sa bayan ng Egypto,
no, sa ating buhay na parang yung buhay natin o kaya yung tulad natin parang yung bayang Israel. Minsan hinahabol tayo ng mga Egyptyo. Hinahabol tayo ng maraming problema, maraming bigat, maraming kalungkutan. Amen. Minsan dumarating yung panahon na natatakot tayo, nakakaramdam tayo ng kalungkutan, nakakaramdam tayo ng pagkabalisa. Na minsan iniisip mo, ayan na yung bayarin ng rente. Ayan na yung bayarin ng maraming bagay. Alam mo, minsan nakakaranas na tayo ng kabalisahan na maraming alalahanin sa buhay. Pero ito lang po ang sinasabi ng Diyos, tumanatag ka. Amen. Amen. Tumanatag ka. No, ang sinasabi ng Panginoon Church, na alam mo ang ating maranasan, oo, minsan nakakaranas tayo ng matinding takot, nakakaranas pa tayo, minsan ng kalungkutan, bigat na Church. Kung paano po no, yung bayang Israel ng Diyos, no, na makikita po natin. Kung paano po yung bayang Israel inalis ng Diyos sa lugar na nahihirapan sila, how much more na ikaw na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, hindi ka ba kaya alisin ng Panginoon sa sitwasyon na yan? Napakatatawa. Ulitin ko po, yung bayang Israel, sa panahon na kahirapan, ng bigat, ng kalungkutan, na kanilang naranasan, inalis sila ng Panginoon, how much more na ikaw na naglilingkod, sumusunod sa Panginoon, hindi ka ba kaya kahunin ng Panginoon sa lahat ng problema, bigat na naranasan mo. Hello, Church, alam mo na ako po dito. Minsan sa ating buhay, hayaan mo, minsan naalisin tayo ng Diyos sa isang lugar na sitwasyon na hindi mo deserve. Hindi mo deserve. Hindi ka dapat nandyan. Ano sabi niyo? Nakita ko dito, sabi dito ng Bayang Israel. Sabi niya kay Moises, di ba sabi niya, sinabi natin sa iyo na huwag mo na kaming pakialaman na minsan sa ating buhay, akala mo nagiging pakilamero ang Diyos. Akala mo nagiging pakilamero yung mga bagay na minsan sa ating buhay, may inaalaw ang Panginoon na mangyari at maganap sa ating buhay. Hinahayaan ng Diyos na alisin ka niya sa sitwasyon o lugar na hindi mo deserve dahil meron siyang dakilang bagay na pagdadaan sa iyo. Napakatatawa. Amen. May dakilang bagay, may dakilang plano na may pagdadalhan sa iyo, Panginoon. Kaya ka na inalis dyan. Amen. Kaya ka na tinanggal dyan. Lord Church, na makita po natin dito, no, na minsan sa ating buhay, inilalabas tayo ng Diyos sa ating comfort zone. Amen. Hayaan ng Diyos minsan na maranasan mo yung mga bigat problema. Bakit? Kasi gusto niya magtiwala sa Kanya. Amen. Gusto niya magtiwala ka, manalig ka. Amen. Na ano man yung danasin mo, ano man yung maranasan mo, ito ang sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot dahil kasama mo siya habang panahon. Amen. Na sa ating Panginoon Church, makita po natin dito na namangako po ang Panginoon na Lord, ang bayang makita po natin nung sila po'y naglalakad, nung sila po'y hinahabol ng mga paraon ng mga Egyptyo. Nakita po natin ang bayang Israel, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi nila alam kung saan sila tutungo. No, Church, hindi nung sila po'y nasa ilang na, lumilin sila sa kaliwa, sa kanan, pagtingin nila sa harap, karagatan, yun po yung Red Sea. Hindi nila alam saan kami pupunta, saan kami paparoon. Kaya nga natatakot sila na babalisa. Pero ito po'y nakita ko rito na nasa pangako ng Panginoon. Minsan sa ating buhay, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, saan tayo, ano yung gagawin natin. Pero ito po ang sinasabi ng Panginoon sa daan, hindi mo, minsan sa ating buhay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero ang Diyos ang gagawa ng daan para doon sa pupuntahan. Minsan sa ating buhay, Lord Church, nagsasabi mo rin ng Panginoon, kung paano po hinawi ng Diyos ang karagatan ng Red Sea. Hinati niya yung karagatan. Amen. Hinawi niya yung karagatan. Kaya rin kong hawiin ng Diyos ang lahat ng problema, bigat, kalungkutan sa ating buhay. Amen. Napakatatawa. Church, alam mo yung karagatan, napakalawak mo. Napakalaki nun. Kung yung problema mo, isipin mo yung karagatan, napakalawak. Yung problema mo, ganito lang kaliit. Hindi ba kaya gawa ng Diyos yan ng paraan? Amen. Hindi ba
sinasabi. Amen? Na sa ating buhay, na hindi mo na alam kung saan ka pupunta, ano yung gagawin mo. Lord, church, lumingin ka sa kaliwa, sa kanan, sa harap mo. Huwag mo kalimutan tumingin sa itaas dahil hinihintay ka ng Panginoon. Amen? Naghihintay ang sabi nila at sila'y dumaing kay Yahweh. Jeremiah 33 verse 2. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y tatawag sa akin, tutugunin ko kayo. Amen? Ang problema, hindi ka tumatawag sa Panginoon. Hindi ka nananalangin sa Panginoon. Amen? Kaya nga sa ating buhay, nakita po natin dito yung pagsama ng Diyos sa bayang Israel sa kabila ng kanilang mga pagsuway, sa kabila ng kanilang mga pagreklamo, katigasan ng ulo. Pero nakita po natin dito yung pagsama ng Diyos sa bayang Israel. Kung paano po sila pinalaya. Church, alam niyo po na sa ating buhay na hindi hahayaan ng Diyos habang buhay, alipin ka ng problema. Alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng kalungkutan, alipin ka ng problema ng alalahanin, ng kabalisahan. Hindi hahayaan ng Diyos na habang buhay, alipin ka. At darating ang panahon kung paano kung pinalaya ng Diyos ng bayang Israel, palalayain ka rin ng Panginoon. Amen. Church, maniwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon na kayang-kaya kang palayain niya. Magtiwala ka lang sa kanyang plano. Amen. Kapag inalis ka ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon, huwag kang malungkot. Amen. Yung mga bagay na iniingatan mo, yung mga bagay na pinahahalagahan mo, minsan, aayaan ng Diyos na mawala yan. Amen. Sabi nga, paano malalaman ang Diyos ang nagpo-provide kung hindi ka nawawalan? Amen. Paano mo malalaman ang Diyos ay bibigyan ng kagalakan kung hindi ka nalulungkot? Amen. Naniniwala po tayo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Kung paano po sinamahan ng Diyos ang bayang Israel, ay ganoon din naman po sa atin, ay lagi po natin kasama ang Panginoon. Amen. Tiwala ka lang sa Diyos. Walang kaya na lagi po natin kasama ang Panginoon. No, church, ito lamang po yung pangako na sinasabi rito ng Panginoon na sa ating buhay, na gaya ng bayang Israel, kaliwat kanan sila dinidigma ng mga Egyptian. Ganon din po sa ating buhay, di maiiwasan, kaliwat kanan, dinidigma tayo ng maraming bagay. Dinidigma tayo ng kaaway. Amen. Pero ito lamang po ang sinabi ng Panginoon sa buhay ni Moises. Lakasan ninyo ang inyong loob. Amen. Alam mo yung pag isang Kristiyano, kapag mahina yung loob mo, ay lagi kang lalaroan ng diablo. Kapag mahina yung loob mo, lagi kang bibigyan ng kalungkutan ng diablo kasi kita niya. Amen. Kaya masabi dito ng Panginoon, lakasan mo ang inyong loob. Huwag kang matakot, church. Makikita ninyo kung paano kayo ililigtas kayo ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptian yan. Anong sabi niya sa verse 14? Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Let me share yung kapanatagan. Noong sabi na nakita po natin dito, yung pagiging isang Kristiyano, nakikita mo yung isang Kristiyano, tahimik lang yan na lumalaban. Amen. Nakikita mo tahimik yan, pero sa kabila ng kanyang katahimikan, ay napakadami niyang laban sa buhay. Amen. Napakadami niyang suliranin sa buhay. Pero yung tuloy na isang Kristiyano, makita natin na kahit tahimik yan, hindi ibig sabihin tahimik kayo, wala nang ginagawa ang Panginoon. Amen. Sa kabila ng pananahimik niyan, nandun niya nakataas ng dalawang kamay na nanalangin lumuluhod sa Panginoon. Amen. Taas mo sa Diyos ang iyong dalawang kamay. At ang sabi niya, pumanatag ka. Hindi sinabi ng Diyos mabalisa ka, hindi sinabi ng Diyos magpadala ka sa maraming bagay. Ang pangako ng Panginoon ay panghawakan ko natin. Ang sinasabi niya, amen, pumanatag ka lamang. Sabi niya, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. Manatili ka lamang sa Panginoon. At habang manatili ka sa Panginoon, sa lahat ng laban mo, pagtatagam kayo. Amen. At sinarap po ang pangako ng Panginoon. I-welcome ko po ang susunod na tatayo sa buhay po ni Tatay Boy.